RPS, welcome to the show. Magandang araw sa Isak at magandang araw din sa iyong mga taga-subaybay at maraming salamat sa pagkakataong ito na magkausap tayo ng tungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa pagpupunyagi ko rito sa Australia. Sounds good. Icebreaker question muna. Yeah. Kung meron ka na lang isang araw para mabuhay, how will you spend it? Kung meron akong isang araw na natitira para sa aking buhay, I will spend it with my family. Sapagkat ang pinaka-importante na tao dito sa mundo para sa isang tao ay ang kanyang pamilya. Doon ka nagsimula at doon mo dapat ibigay ang last days mo. Ito ay para sa akin na lalong magpapatibay ng aking relasyon para sa aking pamilya. Isang araw para mabuhay, will you spend it sa Australia or sa Pilipinas? Siguro kung nasa saan ang aking mahal sa buhay, doon ko i-spend ang aking last day. Kung narito sila sa Australia, then I will spend it here. If they are in the Philippines, so I am going to spend that in the Philippines. How would you describe po your childhood sa Philippines? Makulay ang ating childhood sa Philippines. Si RPS ay nagsimula sa isang mahirap na pamilya. Ang tatay ko ay isang welder at ang nanay ko naman ang siyang namamahala ng aming household. 7 kami magkakapatid at doon sa nung mga panahong yon, no? Nung ako ay bata pa, iminulat na kami ng aming magulang, lalong-lalo na ng aking ama, kung paano mabuhay at maging independent. So, masaya, makulay, at puno ng inspirasyon ang aking kabataan. So you had a really good childhood. What would be the one most important lesson that you learned nung bata ka pa? Siguro ang pinaka-importanting lesson na itinuro sa akin ng aking ama ay yung huwag mong kaawaan ng sarili mo. Mahirap tayo pero hindi kinakailangan kaawaan mo ang sarili mo. Maging smart ka kahit mahirap ka at yan ang magdadala sa iyo sa tagumpay. What is your lowest point in the Philippines? My lowest point in the Philippines was when I first took the bar and failed my bar examinations. There were many reasons why it happened, and what I did is to accept the fact that I did not make it. So that was the lowest point in my life. This another lowest point in my life was when my sister passed away. She had a cancer and she was about to come here to Australia, and suddenly there was a medical condition and she passed away 3 years after. That was really the lowest point of my life as well. Paano ka po nag-cope? Sa pamilya rin, so kinakailangan mo lang unawain ang sitwasyon, damihin ang pagmamahal ng pamilya para sama-sama kayo na mag-move on doon sa mga sitwasyon na tulad ng ganun. Lahat tayo may mga pagkakataon na mararanasan natin ang lowest point in our lives. However, our family is there to help us, to understand us, and to give us a shoulder to lean on and to shoulder to cry on. Ano naman po yung highest point in your life sa Philippines muna? Siguro ang pinaka magandang nangyari sa buhay ko, yung pinaka highest point in my life was when I got my supervisor position. Kasi at a very young age, like I was 33, then I became a supervisor of the school, and I was like destined to go for a higher position. So I was really happy and I was really ecstatic knowing that I can do it. So ano po yung tinapos mo sa Pilipinas? Ang aking pre-law ay Bachelor of Teaching, Bachelor of Elementary Education, and meron akong Juris Doctor degree, no? Doctor of Jurisprudence, kaya ako isang abogado. One course lang yung tinake mo po? 2 course tayo sa Philippines. Bago ka makapag-proceed sa Doctor of Jurisprudence, you must have your pre-law, and that is for me, it is a Bachelor of Elementary Education. Nakatapos din tayo ng Masters of Educational Management sa Pilipinas. Saan ka po nagtapos? Nagtapos tayo sa Pilipinas sa Golden Gate Colleges sa Batangas City. Mapapansin mo na ang kolehiyong ito ay napakasimpleng kolehiyo, no? Kung saan nag-aaral yung mga estudyante sa lokalidad sa Batangas City, nasa medium class yung mga estudyante doon. Pumasok ako sa kolehiyong ito sapagkat
ang aking ama ay may connection para makakuha ng promissory note sa paaralang ito. At ang aking kapatid ay nag-aaral doon ng nursing. So I took up Bachelor of Elementary Education, which is cheaper than nursing. Batanggenyo ka po pala. Oo. Doon ka lumaki. Lumaki tayo sa Batangas City, sa lungsod ng Batangas. So, at tayo ipinanganak sa Palahanan 2nd, San Juan, Batangas. Talagang dugong Batanggenyo tayo. Kaya naman, sinabi nila na kapag Batanggenyo ka, matapang ka. Kapag Batanggenyo ka, businessman ka. Kaya eto, narito si RPS, isang Batanggenyo dito sa Australia. Bakit ka po nagpunta ng Australia? Nagpunta ako sa Australia kasi gusto kong sundan yung vision ko na there is something out me. There is something for me out there. No? Gusto kong magpunta sa Australia kasi gusto kong sundin yung vision na there is something for me out there. Nakaupo ako sa isang silya nung ako ay supervisor, pero parang may nakikita ko na ang aking hinaharap, ang aking future ay wala sa Pilipinas kundi nasa Australia. Kaya talagang nag-migrate ako, ginawa ko ang lahat at pinrocess ko ang aking mga papeles upang makarating dito sa Australia. Anong taon po yun? Dumating ako dito sa Australia noong April 9, 2009, kung kailan ang mundo ay nababalot ng matinding recession. At ano po yung naging pathway mo? Pumasok ako dito sa Australia bilang teacher. So, yun ang aking ginamit na occupational skill para makapasok ng Australia. And then, ako ay temporary resident muna dito sa Australia na mayroong condition ng aking visa na trabaho ng full-time ng 1 year at tumira sa Victoria ng 2 years. So, yung dumating ka pa ng Australia, Melbourne ka agad? Dumating ako dito sa Australia, Melbourne kaagad, sapagkat narito ang aking kapatid. No? Ang aking kapatid ay nurse dito sa airport hospital at sa kanila ako tumira. So, talagang dito na agad ako na malagi. No? Simula noon at hindi na ako tumira sa iba pang state dito sa Australia. Ano po yung first impression mo, yung paglapag mo ng Australia? Nung nasa Pilipinas pa ako, talagang ang nasa isip natin ng Australia ay para yung nakikita natin sa mga posters, lahat makukulay, no? Pero nung dumating ka dito sa airport, nakita mo lahat, parang maganda siya, no? Pero naroon yung kaba at parang lahat bago sa'yo. So parang hindi naman siya exactly kung ano yung nakikita mo sa mga poster, pero kinakailangan lang talaga imulat mo yung mata mo na ito pala yun. Ito pala yung realidad. No? Ito pala yung Australia. So, dumating ka po April 2009. At what point you said to yourself na Australia will be my home forever? Dumating yung pagkakataon na yan noong na-fulfill ko yung condition ng visa ko at naging permanent resident na ako. Para kang nanalo sa loto. Kasi, at sinabi ko sa sarili ko, Australia is the place for me. Victoria is the place for me. Kasi narito na yung oportunidad. Narito na yung pinaka-mimitihi ko sa sarili ko na magkaroon ng permanent visa dito sa Australia, and then lalong-lalo na noong nakuha natin yung citizenship natin dito sa Australia. Kaya sinabi ko sa sarili ko, Australia is really the place for me. Sino po ba si RPS at ano ang istorya sa likod ng iyong pangalan? Si RPS ay isang simpleng mamamayan na nagmula sa lungsod ng Batangas. Ako po ay isang abogado na nagtapos ng Doctor of Jurisprudence sa University of Batangas. At ang aking pangalan ay ina-associate ko rin sa mga katagang resilience, passionate, and service-oriented. Itong RPS na pangalan ay nagsimula noong 2013 nung makuha ko ang lisensya bilang Registered Migration Agent dito sa Australia. What does it stand for po, yung letters na RPS? Actually, RPS stands for my name, Renante P. Sulit. But I also associate it with resilience, passionate, and service-oriented. Why would you say na you're passionate po in what you do? Masasabi kong passionate tayo sapagkat talagang gumagawa tayo ng paraan para
masolve natin yung mga kaso ng ating mga kliyente, yung mga problema ng ating mga kliyente. Talagang pinapag-aralan mo siya. No? Hindi ka sumusuko hanggat hindi mo nasusubukan ng lahat ng mga options. So kaya sinasabi ko ang sarili ko, passionate ako sa ginagawa ko at sinabi ko sa sarili ko na nagsisimula pa ako bilang registered migration agent, I will never rest for 10 years until after I build my name RPS. Bakit mo po napili na maging isang registered migration agent? Napili ko na maging registered migration agent sapagkat yung aking skills, qualifications, and experience gained in the Philippines ay magagamit ko sa profession na ito. No? So, hindi naman lingid sa ating kaalaman na tayo ay nahasana sa Pilipinas sa pagiging speaker, sa mga seminars, fora, symposia, at ang aking degree na abogasya ay nakakatulong sa analytical skills upang ma-resolve natin ang ating mga kaso at of course mahaba-haba ang ating experience no sa pamahalaan sa Pilipinas, kaya naman naunawaan ko yung sistema ng edukasyon at ang relasyon nito sa migration. Ano po ang mga services na ino-offer ng RPS Migration? RPS Migration Services offers a lot of services to skilled professionals, especially medical professionals. Meron tayong job ready program for nurses na siyang tumutulong sa lahat ng ating mga nurses na maging registered nurses dito sa Australia at maging residente dito sa Australia. So tayo ay nagbibigay din ng tulong sa lahat ng mga professional under general skilled migration, no? So kasali din sa ating serbisyo, of course, yung mga student visa and other visas that are listed no under Migration Regulations Act of 1994. RPS, is it open po ba to all Filipinos na gustong mag-migrate sa Australia, or do you have a specific target na you want to reach? Lahat open tayo sa ating mga kababayan na mayroong reasonable chance of success na maging immigrant dito sa Australia. Kung ang kanilang pathway under General Skilled Migration or under Partner Visa or any other visa, no? So lahat naman open ito, no? Atin munang ina-assess ng mabuti kung ano ang kanilang qualifications at ano ang kanilang goal dito sa Australia. Kaya naman, nabibigyan natin ng lahat ng pagkakataon yung ating mga kababayan. Kung papapiliin ka between sa pagiging abogado sa Pilipinas or pagiging registered migration agent dito sa Australia, ano po ang pipiliin mo at bakit? Ang katanungang yan ay katulad ng katanungang ano ang pipiliin mo, ang maging Australiano o ang maging Pilipino? Para sa akin, kung mahal mo na pareho ang profession na ito, hindi ka dapat mamili. Bagkos gumawa ka ng paraan papaano mag-complement ang bawat isa. Hindi mo kinakailangang iwanan ang pagiging abogado mo dahil ikaw ay registered migration agent sapagkat mabibigyan mo naman ng mas malalim na serbisyo ang ating mga kababayan kung naunawaan mo ang dalawang profesyon na ito. So, para sa akin, hindi mo kinakailangang mamili. Kinakailangan mo lang maunawaan kung paano magko-complement ang isang profesyon sa isang profesyon. Dumating po ba yung point ng buhay mo sa Australia na gusto mo nang sumuko at gusto mong balikan yung buhay mo sa Pilipinas? Napakagandang katanungan yan sapagkat dumating talaga sa buhay ko yung pagkakataon na yan. Matatandaan ko noong nasa Victoria University Law School ako dito sa Australia upang magpakadalubhasa sa immigration law and practice. Dumating ang isang pagkakataon na hindi mo inaasahan. Nagkaroon ako ng Bell's palsy. Ito ay isang paralysis ng iyong mukha. Kung hindi mo siya maigalaw, manhid, wala kang nararamdaman. No? Gusto ko nang sumuko noon. Gusto ko nang umuwi ng Pilipinas kasi pakiramdam ko, ang pagiging registered migration agent ay hindi para sa akin. At nagdasal ako ng mabuti, humingi ako sa Panginoon ng tulong, ng sign. Ito ba ay para sa akin? Ngunit isang tinig ang aking narinig at ang sinabi sa akin ay hindi sa akin magsisimula, manggagaling kung magtutuloy ka ng pagiging registered migration agent mo o ng kurso mo, kundi yan ang will and drive to finish it, no, ay manggagaling sa iyo at ang Panginoon ay narito lamang para gumabay sa iyong gagawin. Kaya sumailalim ako sa gamutan,
gumaling, nakapasa ako sa written and oral examinations at naging registered migration agent ako. Kaya ito yung panahon na gusto mo nang sumuko pero sinagip ka ng Panginoon. Kaya naman natutuwa ako at naranasan ko yung isang himala na yun sa buhay ko. Para po sa mga hindi nakakaalam, ano po yung Bell's palsy? Ang Bell's palsy ay isang medical condition sa ating muka kung saan ang isang parte ng muka ay nagkakaroon ng paralysis, no? Bumabagsak siya kaya mapapansin mo na yung katulad ni Sylvester Stallone, ni Justin Bieber, yan, mga nagkaroon yan ng Bell's palsy. Kaya hindi natin alam kung ano talaga ang cause para sa akin nun. Siguro ito ay dahil ng stress at pagod kasi nagtatrabaho ako sa gabi habang nag-aaral ako sa umaga upang makamit ko lang yung pangarap ko na yon. Ano po ang pinakamahalaga mong contribution sa Australia na masasabi mong tatak RPS? Kung nurse ka, RPS ka. Siguro ito ang pinakamahalagang kontribusyon ng RPS, Migration Services, sa Australia. Ito ay ating matatandaan natin noong kasagsagan ng COVID-19 na ngailangan tayo ng maraming nurses dito sa Australia at sa tulong ng aming partner employer na Healthex, talagang natugunan namin ang pangangailangan ng Australian facilities na magkaroon ng mga nurses. Ang mga nurses natin ay nagkaroon ng exemption ng pagpasok dito sa Australia. Ang mga ito ay nanggaling sa Middle East, sa Pilipinas, sa New Zealand at Singapore. Kaya naman, ito ang mahalagang kontribusyon ng RPS Migration Services sa ating pamahalaan dito sa Australia. Kaya naman, kapag nurse ka, RPS ka. Meron po bang mga tao na malaki ang naitulong sa tagumpay na currently you experience sa RPS? Oo naman. Aking tinatanaw na utang na loob ito sa aking pamilya. Lalong-lalo na dito sa aking kapatid sa Australia na si Victoria Ortega at sa kanyang asawa na si Raymond Ortega. Kasi sila yung kumukup sa akin dito sa Australia noong nagsisimula pa lang ako. So, hindi ko alam kung paano ako magsisimula dito, ngunit naandyan ang kanilang mga gabay, kung paano ako magsisimula at kung paano ko i-build ang aking buhay uli dito sa Australia. Kaya naman nagpapasalamat ako. Bukod doon, tinatanaw ko ring utang na loob sa aking former boss sa Alfred Hospital na si Diane Corbin ang pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maabot ko yung aking pangarap. Siya yung tumulong sa akin na para magkaroon ng mga extra shifts, para magkaroon ako ng bakasyon, no? At siya rin tumulong sa akin para umuwi ako sa Pilipinas noong pumanaw ang aking kapatid, no? Nung panahong yon. So, kaya naman yung mga taong ito, bukod sa aking mga kaibigan dito sa Australia na talagang handang sumuporta kay RPS, tinatanong na utang na loob ko yan. No? Kung sino ako ngayon, ito ay dahil sa kanila. Meron ka rin po bang mga bashers or haters, mga taong hindi natutuwa sa mga success na narating mo? We cannot please everybody. Ito ang kataga ng lahat ng mga businessman, ito ang kataga ng lahat ng mga tao sapagkat hindi natin may aalis na may mga tao na hindi nauunawaan kung ano ang ating ginagawa. Pero ang ginagawa ko sa mga ganyang pagkakataon, akin silang kinakausap kung may basis ba ang kanilang suggestion, ang kanilang concern. Kasi naniniwala ko, there is always a room for improvement. However, kung nagawa ko na ang lahat at hindi pa rin natutuwa, ang aking pamantayan ay ang sinabi ng aking ama na kung sa 10 tao sa loob ng isang silid at ang siyam ay naniniwala sa iyo, kinakailangan magpatuloy ka. No? Huwag mong intindihin, huwag ka magpaapekto sa nag-iisa sapagkat merong siyam na umaasa sa iyo. So it's not always 5-star reviews. Yes, it is. So you always have that one person in the room who is not liking you, who doesn't like you. Saan ka humuhugot ng lakas sa panahon ng pagsubok, maging ito man ay personal or may kinalaman sa iyong business? Masasabi kong meron akong 3 P na pinaguhugutan. Ang unang-una ay ang Panginoon. Sapagkat isinuko ko lahat sa Panginoon ang aking mga ginagawa sa buhay.
nung isinuko ko sa Panginoon ang lahat ng ito, nagkaroon ng sense ang lahat ng ginagawa ko. Ikalawa ay ang pamilya, na andyan lagi sila na sumusuporta sa'yo, nauunawaan nila kung bakit ito ang pinili mo na mga bagay-bagay para sa buhay mo, at ang huli sa aking pangarap. Ang pangarap ko na makaahon sa hirap, pangarap ko na magtagumpay sa Australia, at pangarap ko na maging mabuting tao. Panginoon, pamilya, pangarap. Dito ako humuhugot ng lakas ng loob sa oras ng pangailangan. Kung mamimit mo your 25-year-old self, anong sasabihin mo sa kanya? Salamat RPS, hindi ka sumuko. Ito ang sasabihin ko sa aking younger self. Kasi alam niya na maraming pagsubok ang aking kinaharap, pero hindi ako sumuko. Gusto ko ring sabihin sa kanya na yakapin mo muli ang iyong ama. Sapagkat hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na yakapin muli ang aking ama matapos kami magwalay noong nag-abroad ako sa Abu Dhabi bilang isang guro. Siguro yun ang sasabihin ko. Yakapin muli ang iyong ama, pasalamatan mo ang iyong ina na patuloy pa rin sumusuporta sa iyo. Kasi ang aking ama ang isang inspirasyon para sa akin. Ito yung isang bagay na ginawa ng iyong ama na hindi mo makakalimutan. Ang isa sa pinaka-importanting bagay na ginawa ng aking ama para sa akin ay ang suportahan ng aking pag-aaral sa kabila ng aming kahirapan. Hindi niya alintana ang hirap ng paggawa ng tricycle o yung trike sa Pilipinas, sa Batangas City, upang maitaguyod lamang, hindi lamang ang aking pag-aaral, kundi para sa aking mga kapatid. At ngayon nga, ang lahat ng mga kapatid ko nakatapos, 7 kami. 3 ang nurses, 2 ang abogado, 1 ang dentista, IT professional, lahat ng mga yan tapos. At ako, hindi niya ako pinabayaan. Kaya, yon ang tinatanong kong isang utang na loob sa aking ama. Nung bata ka pa po, kailan mo nalaman na hindi kayo mayaman? Napakagandang katanungan na isang realization yan para sa akin. Kasi alam mo ba, isang araw tinanong ko ang sarili ko at tinanong ko ang Panginoon na mga panahon yon, bakit ipinanganak akong mahirap? Kasi yung kapitbahay namin, lahat ng mga gusto nila sa eskwelahan, mga pagkain, pag bumabagyo, hindi lumilipad yung bahay mo. Sinabi ko sa sarili ko, mahirap pala kami. Pero tinanong ko ang Panginoon, bakit ako? Bakit kami ipinanganak na mahirap? Bata pa ako noon. Hindi ko pa naiintindihan na yun talaga ang estado ng aming buhay. Kaya oras na may bagyo na darating sa Pilipinas, kinakabahan ka na. How did you use those experiences, those realization doon sa success na nararanasan mo ngayon? Siguro ito ang nagpayaman sa aking kaisipan, nagpayaman sa aking kalooban na huwag kalimutan kung saan ka nanggaling. Kaya naman, ay yung pamantayan din na sinabi sa akin ng aming ama na huwag kang manloloko ng kapwa-tao mo. Kinakailangan magsilbi ka ng maayos. So, yung lahat ng experiences ko noong bata pa ako, nung naging guro ako, naging registered migration agent ako, naging abogado ako, lahat ng yan, ina-attribute ko yan sa experience ko, no? So, yung aking mga hirap sa buhay, ito ang nagpropel sa akin para maabot yung aking estado sa ngayon. Kung success mang matatawag, ito ay ina-attribute ko sa aking experience nung bata pa ako. Kung hindi mo dinanas yung mga paghihirap na yun nung bata ka pa, do you think maaabot mo yung naabot mo ngayon? Siguro hindi. Kasi yung mga experience na yun na nagpatibay sa akin. Kasi naunawaan ko ang dagok ng buhay, ang epekto, ang repercussion ng mga decision mo. Kung hindi ko naranasan ang lahat ng yon, hindi ako magtatagumpay. Kaya nung nasa Pilipinas pa ako, naranasan ko lahat. Kaya
nung nag-migrate ako dito sa Australia, minsan may mga pagsubok ako, may mga trials ako. Sinasabi ko sa sarili ko na pagdaanan mo na yan, kinakailangan mo lang maintindihan kung ano ang mga suliranin na yan at bigyan mo ng solusyon. How do you give opportunities naman to your employees and what reward do they get? I treat my employees as my colleagues. So I give every opportunity that comes along their way. Hindi ako yung tipo ng na employer na pumipigil sa development ng aking mga empleyado, no? At sinusuportahan ko sila sa lahat ng bagay. Ayaw ko na kakaawaan din nila ang kanilang mga sarili. Kasi alam mo ba, na ang aking dalawang employee sa Philippines, no? Sila ay nagka-suffer din ng medical condition. Ang isa ay merong cancer, ang isa ay merong nabubulag, pero binibigyan ko sila ng opportunity na para makapagsilbi at para kumita ng pera para sa pagpapagamot nila bukod sa ating tulong. That's the way we are helping our employees. It's not about giving them money for treatment. It's about bibigyan natin sila ng oportunidad na hindi nila kakawa ng sarili at kukup-kupin mo sila hanggang maramdaman nila na kabilang sila sa aking organisasyon. Narito kami para sila ay tulungan. Kaya naman, yun ang puso ng aking organisasyon. Binibigyan ko ng pagkakataon yung aking mga empleyado na kinakailangan talaga ng pagkalinga. Maraming gustong maging registered migration agent na katulad nyo. Marami kayo nai-inspire. Marami ang nakikita ka, they think na you're very successful at what you do. Ano po ang maipapayo mo sa kanila? Siguro ang maipapayo ko ay serve with honesty and integrity. Be brave to say no if it violates the code of conduct. Ito ang mga salita na dapat pamantayan ng ating mga kababayan na gustong maging registered migration agent. Hindi lamang kung ano ang nakikita mo sa panlabas na anyo ni RPS. Sa likod ng mga to, narito ang mga pagsubok, narito ang mga temptasyon, pero kinakailangan mo maging matatag at sumunod. Serve with honesty and integrity. Be brave to say no if it violates the code of conduct. Ano po sa tingin mo ang tatlong katangian ng isang maayos na migration agent? Siguro, babalik tayo doon sa aking katagang RPS na andyan ang resilient ka. Hindi ka sumusuko sa kahit anumang pagsubok. Gumagawa ka ng paraan upang maisaayos ito. Passionate ka. Ang iyong kliyente ay itinitreat mo na colleague mo na kinakailangan mong gawan, no, ng options kung hindi niya makuha yung kanyang mga primary options or primary goals. At ang sunod ay ang service-oriented. No? Kinakailangan, alam mo kung ano ang serbisyo na kinakailangan ng kliyente mo. No? Kinakailangan naintindihan mo kung paano magsilbi. No? Lahat naman ng ating mga kababayan ay talagang mahuhusay, no? Mahuhusay, lalong-lalo na yung ating mga kapwa registered migration agents dito sa Australia, lahat mahuhusay sila. Pero para sa akin, RPS, resilient, passionate, service-oriented. Kasi kay RPS, sulit ang visa mo. So you have offices sa Singapore, sa Philippines, at Middle East. Paano po yung nagsimula? Tamang koneksyon sa tamang pagkakataon. Kababaang loob, talas ng isip, tiwala sa sarili, at pananalig sa Diyos. Ito yung susi kung bakit ako nagkaroon ng mga opisina sa Middle East, sa Singapore, at sa Pilipinas. Kasi may mga taong handang tumulong sa atin. Kasi, di ba, mahaba-haba ang ating ipinamalagi sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng mga kaibigan at sila ay nakarating sa iba't ibang lugar. At nung ako ay registered migration agent na, sila ang lumapit sa akin at tutulungan nila ako na magtayo ng opisina sa 3 kontinenteng ito na binubuo ng 4 na bansa. Kaya naman, naging maganda ang resulta at nakapagsilbi tayo sa ating mga kababayan na nasa Middle East, Pilipinas at sa Singapore. Ano po sa tingin mo ang kaibahan ni RPS sa ibang migration agents? Unang-una,
ang lahat ng ating mga kababayang registered migration agent, talagang magagaling sila, matatalino, no? Ako simpleng tao lang. Relatable ako. Kaya mo akong kausapin anytime you want. Pwede mo akong tawagin ng RPS, pwede mo akong tawagin attorney RPS. So, very flexible ako. Siguro, yun ang katangian ko na medyo naiba sa lahat. Kasi nga, pinanganak tayo sa hirap, naintindihan natin ang sistema. So, yun lang. Simpleng tao, relatable. So, malalapitan mo kahit anong oras. Hindi ako mahirap matagpuan. Lagi ako naandyan. Kaya, TRPS, sulit ang visa mo. I guess that's a good difference between your other agents na ikaw, hindi lang kliyente yung tingin mo sa mga tinutulungan mo. They became your colleague, almost friends, o pamilya na din. Kasi you help them from start hanggang maging permanente sila. Oo. Kasi yun talaga ang goal ko, no, sa aking mga kliyente. Hindi lang katulad halimbawa sa nurses, hindi lang maging registered nurse ka. Kinakailangang isaayos ko ang iyong future dito sa Australia, yung residency part. Kasi kung halimbawang nag-DIY ka, naging registered nurse ka nga, ngunit mayroong mga bagay-bagay na hindi akma sa criteria ng permanent residency, katulad halimbawa ng medical condition. Kaya yun ang ating isinasalang-alang. Ayaw kong mangyari sa aking mga kliyente na hindi nila makuha yung kanilang residency, no? Dahil lamang hindi nabigyan ng magandang pagkakataon, ng magandang assessment, ng magandang serbisyo. Pwede ka na mag-retire kung gugustuhin mo. Bakit tuloy-tuloy ka pa din sa pagiging migration agent? Oo. Marahil ito ay nasagot ko na sa isang vlog ng ating kababayan na talaga namang ako ay kinausap din. Iisa lagi ang aking kasagutan sa katanungan na yan. How can you retire from a job that you love? So, patuloy ang aking pagpupursigi, patuloy ang aking pagsiservisyo sa ating mga kababayan sapagkat hindi ko nakikita na mag-retire ko sapagkat mahal ko ang profession na ito. But I can retire anytime. But sabi mo nga, how can you retire from a job that you love? You are not working because you are passionate with your job. You love your job. So it is as if a part of what you are doing every day. In a very simple way, can you explain po yung migration process from the Philippines to Australia? Ano yung mga kailangan gawin? Kinakailangan gawin ng mga kababayan natin na gustong makarating dito sa Australia kung sila ay sasailalim sa aking serbisyo, no, kinakailangan muna nila ng isang pre-assessment para malaman natin kung sila ay kwalipikado o hindi. Kapag naka-receive sila ng pre-assessment sa RPS Migration Services, then bibigyan namin sila ng options ng base sa gusto nila. So sila ang susundin natin kung ano talaga ang gusto nilang pathway dito sa Australia. So bibigyan, for example, medical professionals, ano yung mga kinakailangan sa registration part at anong kinakailangan sa residency part. So pumunta lamang sila sa ating mga opisina, no? Bibigyan sila ng pre-assessment form, kakausapin sila through Zoom, and then ipaprocess na natin. So ganun lang ang proseso sa RPS Migration. Meron ka po bang isang kliyente na hindi mo makakalimutan? Meron akong isang kliyente na hindi ko makakalimutan sapagkat kakaiba yung kanyang case. Hindi ko napapangalanan ang kliyente na ito. Pero yung kaso niya talaga kakaiba, no? So, siya ay secondary applicant na naging primary applicant sa transition ng permanent residency. Bibihira ang ganong pagkakataon kasi kung hindi ka primary applicant, hindi ka po pwedeng magkaroon ng transition kasi nakasalalay lang sa primary applicant ang iyong visa. Ang nangyari, ang immigration nagkaroon ng dalawang desisyon. Isang refusal at isang approval.
hindi rin maipaliwanag ng immigration kung paano nangyari yon. Kaya hindi ko talaga makakalimutan yung kliyente na yon. Kaya yun ay isang milestone na tinatawag ko sa aking practice, sa aking immigration practice. Of course, hindi ko rin makakalimutan yung kauna-unahan nagtiwala sa akin, no? Ito ay si Desiree Duquines ng Benguet, at siya ngayon ay naninirahan na sa Perth citizen kasama ang kanyang pamilya. Hindi ko makakalimutan yung batang yan kasi siya ang kauna-unahan nagtiwala sa akin noong 2013. Kaya ang aking lisensya is 1382407 kasi nagsimula ako bilang registered migration agent noong 2013. Wow. Yung tita ko dentist siya. Sabi ko sa kanya, sino ang hindi mo makakalimutan na pasyente? Sabi niya, nakikita mo yung 20 pesos na naka-frame dun sa clinic ko. Sabi ko, opo. Sa'yo galing yan eh. Kasi ikaw yung unang-unang pasyente ko, yung nakapasa ako ng board exam sa dentistry. Sabi ko, wow. No, I come here often to dun sa clinic niya. Tinitignan ko yung 20, but I never ask. Recently lang. Yan na. So ako, medyo nagulat ako. Wow, 20 pala yan. Binayad ng magulang ko nung bata pa. 20 Bill. bill? Yeah, naka-frame. Dun sa Anong service? I'm not sure kung anong service yun. Could be cleaning, could be bunot. Okay. I was very little siguro. That's why I don't remember. So, yun. Galing naman, very nostalgic. I think mostly, hindi mo makakalimutan yung unang nagtiwala sa'yo, no? Hindi talaga. Talagang nandun talaga yung memory na pag sinabi mo, sino ang unang kliyente mo? Talaga. Makikita mo agad right away, pangalan, saan lugar, masasabi mo kung saan at sino. What's your biggest regret in life? Siguro ang biggest regret in life ko ay ang makita ko ang aking ama na hindi nakita kung sino ako ngayon. Kasi ang alam ng aking ama ay ako isang guro. At patuloy na magiging guro my entire life. Kasi unang-una, engineering kasi ako. So alam naman natin na hindi natin makakaya ang gastos ng engineering. So nag-shift tayo sa education. At sinabi ng aking ama na kapag naging guro ka, your entire life, mag-aaral ka. Yun ang isang kong regret kasi hindi niya nakita ngayon na ako pala ay isang abogado na rin. Nakatulad ng aking kapatid, no? Na batikang abogado sa DSWD Undersecretary. And then, at ako ngayon inarto sa Australia at tumutulong sa ating mga kababayan. Yun ay isang regret sa buhay ko na na sana nakita ng ama ko kung ano ako ngayon. Sir RPS, you're well-traveled. You've been to many countries. Bakit sa tingin mo Australia is a good place for Filipinos to migrate? Napakagandang katanungan yan, no? Marami na tayo napuntahan mga bansa. Pero talaga ang Australia ang pinipili ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na mga medical professionals. Unang-unang malapit ang Australia sa Pilipinas. Ikalawa, mataas ang sahod ng mga medical professionals here. Say for example, those nurses who are in the UK and Ireland, they are transferring here in Australia because they are getting their permanent residency right away here, and hindi niya kinakailangang nasa working visa sila, maghintay ng ilang taon para maging permanent residency. Because Australia is a skill-based migration, so kung may skill ka, magiging permanent residency ka. So, ang mga nurses from Japan, nurses from Singapore, they are coming here because of the residency pathway. Napakalaking factor ng residency criteria or residency part sa mga Pilipino, no? Bukod sa sahod, bukod sa mga benefits na nakukuha ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, and of course, aside from its proximity from the Philippines. Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Masaya ako sa buhay ko sapagkat I think I have arrived. I have achieved what I have set in my life. Masaya ang pamilya ko para sa akin, no? Naandyan ang aking mga kaibigan
na nauunawaan kung anong ating ginagawa. Kaya masasabi ko, masaya ako sapagkat gumigising ako sa umaga, nakangiti ako, happy ang disposition ko sa buhay. Kaya sino ba ang hindi magiging masaya kung ang lahat na nakapaligid sa'yo ay masaya para sa'yo? I think that's the best feeling na gumigising ka at alam mo yung tao sa paligid mo masaya din for you. Na lahat kayo masaya, hindi lang ikaw. Mahirap kasi ikaw lang masaya no? Kinakailangan contagious ang happiness. Kinakailangan nararamdaman nila, nararadiate mo yung happiness mo sa iba at yung happiness nila merong effect din sa'yo. Kaya, yun talaga. Masaya ako sa buhay ko ngayon. How would you describe a perfect day for you? Mula umaga, pagkagising mo, what is a perfect day? Every day is a perfect day for me. Siguro, ang mas magandang tanong, ano ang hindi perfect day sa'yo? Kasi mas marami akong perfect day, di ba? Lahat. Every day is a perfect day. Kung ating bibigyan ng twist ang katanungan mo na what is not a perfect day for you? Ito ay siguro kapag nakakaranas ako ng aking insomnia. Kasi because of my travel, more frequently, nagkakaroon ako ng insomnia. So, hindi ako nakakatulog. Kaya, sa umaga pa lang, hindi ka na nakakatulog. So, the whole day will not be a good day for you. So, kaya yun siguro not a perfect day for me. But, every day is a perfect day for me. Happy tayo, di ba? So, masaya tayo sa buhay natin. Kaya, every day is a perfect day for us. So sabi mo masaya ka sa buhay mo, you've achieved the things that you wanted to achieve. What's next for you? Kapag masaya ka sa ginagawa mo, marami ka pang naiisip, no? Na mga bagay-bagay na mas makakatulong hindi lamang sa sarili mo kundi para sa pamilya mo at para sa mga kababayan mo. Bukod sa RPS Migration Services, ako rin ang may-ari ng Australian Certified Trainers na siyang tumutugon sa ating mga kababayang nurses na magkaroon ng training ng NCLEX at saka ng OSCE na bahagi ng outcomes-based assessment. Tayo lamang dito sa Australia ang may pinakamalaking training center ng OSCE dito sa Australia. Of course, nangangarap din ako na ang Australian Certified Trainers ay magkaroon sa Sydney, magkaroon sa iba't ibang state dito sa Australia. At of course, sino nga bang hindi mangangarap na sana isang umaga meron tayong isang RTO or Registered Training Organization or International School dito sa Australia. At ito ay isa sa aking pinapangarap, no? At sana matupad sa mga darating na araw. Ano ang isang bagay na makakapagpabalik sa'yo sa Pilipinas? Kung mayroon isang bagay na makakapagpabalik sa akin sa Pilipinas, ay ito siguro ang sabihin ng aking ina na anak, Attorney RPS, dito ka na sa tabi ko, huwag ka nang aalis, gusto kita laging makita. Sapagkat mahalaga ang aking ina sa aking ginagawa sa pang-araw-araw, binibigyan ko siya ng pagpapahalaga sapagkat kapag tayo ay mabait sa ating ina, magiging successful tayo sa buhay. Kaya, ang aking ina sabihin lang sa akin, isang salita lang, babalik ako sa Pilipinas. Saan mo gusto mag-retire? Sa Australia o sa Pilipinas? Siguro magre-retire ako dito sa Australia sapagkat naririto yung mga kinakailangan natin na mga facilities para sa retirees. No? So mamamasyal din naman ako sa Pilipinas, no, para makita natin ang mga magandang lugar doon. Pero dito pa rin sa Australia ako magre-retire kasi narito yung mga support system na kinakailangan natin na hindi natin matatagpuan sa ating bansa. Ito na, the biggest question. Mas tataas ako yung presyo sa'yo, RPS. Kung bibigyan kita ng 100 million pesos, hindi 10 million, 100 million pesos to move back to the Philippines for good, wala nang balikan sa Australia. Will you take it? Siguro hindi. Sapagkat narito sa Australia ang lahat ng oportunidad na tumutugon sa aking skills, qualifications, and experience. Napatunayan ko na ito sa 15 taon ko dito sa Australia. Kaya siguro yung 100 million pesos ay madodoble pa natin
in the next few years. Kaya sa ngayon, siguro hindi ko muna tatanggapin ang 100 million para to move back to the Philippines. Okay? So, kasi pwede nating kitain yan any moment. No? At pwede ka namang pumalik sa Pilipinas ng kahit walang 100 million kasi naroon yung ina mo na naghihintay sa'yo. Fast talk. Adobo or fish and chips? Adobo, Boracay or Bondi Beach? Boracay. Liver spread or Vegemite? Liver spread, BGC or Melbourne CBD? Melbourne CBD. Bakit? 4 seasons in a day. BGC, 1 season only. Mainit. Mainit. Dito, 4 seasons in a day. You always wear your jacket. Uber or tricycle? Tricycle, kasi naalaala ko dyan ng aking ama. Paano? Kasi siya ang kauna-unahang tricycle bodybuilder sa Batangas City. At dyan ako lumaki kasi katulong niya ako. Ikaw ang kanyang back ride. Flat tops or Tim Tam? Flat tops, dyan ako lumaki. Winter or summer? Winter, kasi hindi ko nararanasan sa Pilipinas yan. Chadstone or SM Mega Mall? SM Mega Mall. Bakit? Maraming kainan, no? Maraming Pinoy foods. At nandun yung mga Pinoy na talagang simple lang. Simple ang mga kasiyahan sa buhay. No? Simple yung mga, at saka mura. So yung malls sa atin, pag pumunta ka ng umaga, you can stay there hanggang gabi. Oo. Hindi ka maiinip talaga. Oo. Gold Coast or Palawan? Palawan. El Nido, Palawan. Why? I love it. The Sandbar. Australia o Pilipinas? Pareho. Kung isa lang. Sa ngayon, Australia. Totoo ba na money cannot buy you happiness? Hindi ako naniniwala dyan sapagkat kapag meron kang pera, no? Kaya nagtatrabaho tayo para magkaroon tayo ng pera upang mabili natin yung mga gusto natin sa buhay. Kaya siguro para sa akin, money can buy happiness. No? Kasi naranasan ko nung bata pa ako wala kaming pera, hindi ako masaya. Pero nagkapera ako para masaya ako. Hindi ba? Mula sa aking experience, masasabi kong money can buy happiness. Ang dami kasabi you're very successful at what you do. Being a lawyer, migration agent, a businessman. But for you personally, what is your definition of success? Success is very relative. No? Kung nakikita ng ating mga kababayan na successful ako, natutuwa ako para doon. Pero para sa akin, ang success is an ongoing process. Kung sa bawat araw ikaw ay nag-i-improve, meron kang success sa sarili mo. Hindi yung pagkuha mo sa pinakamalaking bagay na gusto mo, kundi kung ikaw ay nagiging mabuting tao sa bawat araw, nagiging mabuti ka sa iyong ginagawa araw-araw, siguro yun ang success. No? Pero natutuwa ako at nakikita ng ating mga kababayan na I am very successful with what I do, no? With what I achieve. But for me, success is relative. Maaring sa maliit na bagay, ito na ang success natin. Pero sa ibang tao na ang success ay yung pagkamit ng malalaking bagay. Kaya success is very relative for me. Sir RPS, you are a migration agent. You're also a businessman. Do you think international students can make 100K AUD per year? Posible. Kasi kahit na ang ating mga kababayan ay mayroong limited work hours na 48 hours ay a fortnight and 20 hours a week. So 48 hours a fortnight. Posibleng mangyari yon sapagkat wala namang limit ang pagkita mo kung meron kang ABN. So kaya mas maiipaliwanag ng mga tax agent kung ano ba itong ABN na to at maaaring kumita ang international student ng 100K AUD a year gamit ang ABN ito. But from a business person, ano po ang ABN in a nutshell? It's the Australian business number. So ito parang may sarili kang negosyo. So yun ang ibig sabihin ng ABN. So, kung student ka and mataas yung hourly rate mo or you have a business na limitless ang Kung halimbawa photographer ka, mataas ang hourly rate mo, kinover mo ang isang event, binayaran ka agad ng 50K. So, posible na kumita ka ng 100K AUD a year. Sir RPS, thank you for being on the show. Thank you so much, Zach. It's my privilege to get covered by you. Maraming salamat sa
pagkakataong ito at na ibahagi natin sa ating mga kababayan at sa iyong taga-subaybay ang istorya. Sino si RPS? Ano ang magagawa ng RPS Migration Services sa kanila at ng Australian Certified Trainers? Maraming salamat kay RPS. Sulit ang visa mo. Thank you for it's my honor to be here. Thank you.